So pagdating naman sa flyers law, ito yung sistema. Bago ko ibaba sa flyers law, liliguan ko na yan. Ligo na kagad, malatayon na kagad yan. Pagka malatayon, diretso na yun sa viewing area para magpatuyo doon. So pag natuyo yan, diretso na wala na alis ang movement. Welcome back sa Herbin's Love. So pagdating naman sa flyers law, ito yung sistema. Bago ko ibaba sa flyers law, liliguan ko na yan. Ligo na kagad, malatayon na kagad yan. Pagka malatayon, diretso na yun sa viewing area para magpatuyo doon. So pag natuyo yan, diretso na wala na alis ang movement. Then, tinitigilan mo na yung pag-susubo. Individually, kasi madami ako mag-ibon eh. So, masyadong matrabaho. Then, stressful din sa kalapati yung health na huli. So, lahat ng supplements ko is either nakahalo sa patuka or sa painom. So, yun. So, when it comes to preparation naman, naka-viewing ako for about 2 to 3 weeks. At tingin ko matibay na si ibon. Tuwing hapon ako nag-aalpa. So, isang sikreto na gusto kong i-share. Ito malito na may nakita akong dinlaang, pero applicable sa akin. If makakabili kayo ng Tresemme boost, ang tawag, parang stronghold gel, pag-aalpasan nyo yung ibon, ito, halimbawa, ito yung pakpak. Ito yung pakpak, ibon. So, kuha ka lang ng enough na amount ng boost or stronghold gel. Tapos, itunas mo doon sa primary training. Para hindi agad sila pumitik, makaiwas ka lang paglipat. Ngayon, hanggat hindi naliligo si ibon, nag-self-bath, or pinaliliguan mo, hindi maalis yun. So, yun yung isang technique na nais na i-share din when it comes to flyers para hindi agad pumitik. So, din, pag tingin mo type na matibay na, para sa akin, hindi ko na kailangan i-check. Bale, papatak pala sa akin ng 3 weeks viewing, 2 weeks na naka-gel or naka-boot. So, papatak yun na 1 month, higit, 1 month and 1 week. Halos puro viewing. Yun namang 2 weeks remaining, alpak na sila. Yung sunod na week doon, naliguan ko na yun, so wala na yung gel. Nakaka-utay-utay na sila maglipat-lipat. So yung time na pwede na sila lumipad. Pero tuwing hapon lang ako nag-aalpa. Kasi para sa akin, pag hapon kasi, ang isip ng ibon, hindi na lumayo. Isip nila pagka medyo dilim na, so pauwi na sila, may iwasan din mga losses. O gano'n. Pag tingin ko matibay na, pag-ronda-ronda na, sasama-sama na sa paglipad, saka kakayain ako nag-aalpa sa umaga. Ngayon, ito naman yung next step ko. Pag sa umaga, kita ko nalipad na ng 15 to 30 minutes. Kaya ko ng pwersa. Pinopwersa ko na yan ng isang oras, hanggang isang oras kalahati, hanggang 2 oras. Sa kaya ng kalahati. So, ngayon, kung mapapansin nyo, kung nakakita, isa kasi nagsipost ako ng live or video ko, or ini-indicate ko doon na isang oras na lumilipad isang oras kalahati. Well, ang style ko doon, everyday kasi yun ang lipad ko. Hindi ko pinababayaan kasi sila ay lumipad lang ng 15 minutes. Ang tawag nila doon sa iba ay force fly. Kasi pinapwersa nila lumipad. Ang sa akin, regular fly ang tawag ko doon. Ang pinaka-force fly doon, yung patalita. Kasi pinalalakas nila. Pag develop na nila yon and araw-araw nilang ginagawa, kapag mani na sa kanila yon. The more kasi ng araw-araw mo ginagawa, the more na pinapinapa, became easy yun, madali. So ngayon, pag nasanay ng ganun yung mga flyers ko, regular routine na doon isang oras. Although minsan, parang tao, may oras din na tinataman, hinahayaan ko lang. Pero hindi ko pwede sa akin 2 araw silang tataman yun. On the 3rd day, pupwersahin ko doon yun. Kasi pag pinabayaan mo sila na kung ganun lang ang lipat, isa pa sila gagaling.
kung sa lipadan din sila yung maninana. Wala na silang ibang gagawin sa buhay nila kundi ang lipad. So ganun ako, very strict ako sa ranging. Every day, ang lipad ng kalapati ko is salitan. Bawa, Monday, Wednesday, Friday, isang oras. Tuesday, Thursday, Saturday, isang oras kalahati. Ganyan. Then pag malapit na si proper training, ay increase din hanggang 2 hours. Pagkaya. Ng ibon, kasi mapapakiramdaman mo naman yun. Pero sa akin naman, nagagawa naman namin. So yun, ganun ako mag-prepare. So, pag malapit na si training, so malakas talaga ako sa toss. Kung kaya ko everyday mag-toss, short tosses between 20 to 50 kilometers, ginagawa ko. Pagka hindi, at least twice or thrice a week. Ganyan ako mag-toss. Until the proper training na. Ngayon, pagdating sa track, ako, pinipili ko yung mga lugar na aking pinag-focusan, hindi lahat ako ay sumasama. Well, para sa akin doon, pinipili ko, yung tingin ko ay itong training point na to, ito yung dapat sa akin ng ibon ko. So, gano'n, nag-aaralan ko. The next step, meron akong notes. Notes yan. Pagdating ng training, may notes ako. Hagis ng 100 kilometers, ano ang ginawa ko? Ano ang response ng kalapate? Pagdating ng ganitong derby, ano ang ibinigay ko? Ano ang ginawa ko? Ano ang sitwasyon? So lagi ako may notes. Para, after the race, pwede kong ibalik tanaw. Kung maganda naging performance ko, ano pa yung ibigay kong maganda? Naka-note lahat yun. Para pag nag-race ako, susunod, papapagbasihan. Ngayon, kung hindi naman ganun kaganda ang aking naging performance, makikita ko kung saan ako nagkabalik. Pwede kong ibalik tanaw. So, napaka-importante na ikaw ay mag-take notes. Maging vigilant ka sa nangyayari sa ibon. Importante yun. Regardless kung anong ibigay mo, supplement, kung anong approach mo, basta importante na kalista para makakapagbalik na. Hirap kasi yung nai-imagine mo lang ay ako, nung 2021, ganito ang ginawa ko ganito ang tagagawin ko sa isip. Mahirap ng paniwalaan yun. Kasi baka nila pwede sumingit sa utak ko. Kung nakasulat lahat, so, detalyado. And meron pa ako isang gusto ituro, andito na rin naman. Hindi naman ako madamot. Ako ay nag-print ng sarili kong results for my own bird. Lap 1, nakasulat lahat ng entry kong ibon. Kung 20 ibon, nakasulat lahat yun from 1 to 20. Then, by column, lap 1 to 6, nakalagay doon kung anong katisan. So, lap 1, siya ba ay cut-off? Ano bang speed niya? Lahat doon nakasulat. Then, that is 8 columns, I think. Kasi, yung leg band, then 6 laps, tama, 8 columns. On the 8 column, yung last column is remarks. May remarks akong tinatawag. Sinong ibon ang maganda ang remark? Sinong ibon ang paaga pa lang nawala? No? Para, pag karera mo sa susunod, pag nag-produce ka sa susunod sa next breeding season ko, ang dami ko doon sila pwede kong bakita. Sino nag-perform ng husay, babalikan ko, okay compare dito. Okay ito mga lahi nito. Ito yung politik to. So ito, rap-call ko na itong kabila kasi hindi magandang rap-call pa. So, mag-measure mo doon. Tapos itong ibon na to, nag-perform to sa ganitong klaseng sistema. Yung mga ibon na ka-encounter ng adeno, gumaling sila sa ganitong paraan na magagamot mo. So, mapapagbati naman ang husay. Mati-develop mo ng ayos yung system sa pagkakarera. Well, yun. Yan ang naka-approach ko when it comes to flyer. Yun ang may tip ko. May tanong ako, Sir Enzo. Pagdating dun sa mga flyers o mga nililipat ninyo, dun sa mga inbreeding o line breed, ano mo doon, sir? Prepare mo? Pilipad? Okay. When it comes to
breeding. Sa mga inbreeding, line breeding ng mga flyers Okay. o crossbreeding ng mga anak nila, anong mas magandang ilipat, sir? Sa akin, may nailaro ako inbred. Black red, nag-perform din naman. Ang process ko, nag-out-cross ako, two-way lang, bigyan ako mag-three-way. Bakit? Kasi pag two-way, ang ginamit mo, yung outcome naman, yung materialis kung nag-perform ng maganda, ang daling gamitin nila for breeding eh. Pwede mo siyang ibalik sa mother side or sa father side, na madali. Kasi hindi mo kailangan manghula. Kasi pag nag-3-way, 4-way, 5-way, 6-way, sobrang kapsuy na. Parang ang hirap na mag-maintain ng pamilya. So ako, very minimal lang ang drawing. Kung ano yung katuwa, dun ako. Kaya kung kailangan ko naman upgrade, pagpasuma ko ng bagong linyada, testingin ko, pag okay naging performance, babalik ko ulit doon sa sadyang family ng nakibot ko. Babalik ko lang sa festivity of far. Pinaka-favorite ko sa trading is two-way cutting. Two-way cutting sa trading. Magpinsan sila sa magkaparehas na linyada. Bawa, magpinsan sila sa exit. Magpinsan sila sa matundres. Na-estimate matundres two-way cutting. Yun ang favorite ko maybe. Then ako click na click. Marami ako sa parang ano sa ganun trading. Mga kahabi, please subscribe! Like and share! Harvest Love! TV! Yay! Mga kalapatid, supportahan po natin ang YouTube channel ng, ni Hervin's Loft TV. Search nyo lang po sa YouTube, Hervin's Loft TV. Yan, happy flying sa'yo, kapatid. Ingat lagi. Mwah!